Okay po, pag-usapan natin tungkol sa sobrang inggit. 'Di ba? I'm sure sa buhay nyo meron kayong na-encounter na akala mo kaibigan mo, yung pala galit sa'yo. May jealousy. Alam nyo, kung ako nga papapiliin mo, mas maganda pa nga yung tao galit sa'yo kaysa inggit sa'yo. Kasi pag yung tao galit siya sa'yo, at least alam mo galit siya sa'yo. 'Di ba? Wala nang problema. 'Di ba? Makakaiwas ka na. Pero yung taong naiinggit sa'yo, hindi naman siya aamin na naiinggit siya. So, kunwari, sa harap, ano yan, kaibigan mo kunwari, pero sa talikuran, meron siyang inggit. Tsaka itong inggit, makikita natin may 12 warning signs at minsan delikado. Baka meron siyang gawin na masisira yung plano mo o yung iba, sobra inggit. Mamaya ano pa gawin sa'yo So, tingnan nyo muna. Ayan, no? Parang ganito. Maisip mo ba na may inggit itong taong to dito? Parang wala naman. Diba? Tingnan natin ha. Parang tingnan nyo yung picture. Ayan, masama tingin niya. Naiinggit na siya. Pero hindi alam nitong taong to. Walang kamalay-malay. Delikado yan sa buhay. Kaya babala natin. Number 1. Ito mga signs. Kung meron kang achievement, kahit ano, they undermine it. Parang binabaliwala nila. Let's say, yung anak mo na-graduate, sabihin, ay wala, madali lang yan. Kahit anong achievement mo, kunwari, happy sila, pero pinapababa nila yung achievement mo. Okay? Parang binababa ka nila para mataas sila. Number 2, kung meron mang good news sa buhay mo, kahit anong good news, hindi sila natutuwa. Hindi sila natutuwa. Kunyari, nakakuha ka ng 95 sa test. Sasabihin nila, madali lang ma-exam. Hindi naman importante yan. They spoil your good news. Pero, hindi sila totally naaawayin ka. Medyo okay pa sila, pero alam mong parang maiksi lang magsalita. Medyo nakatawa, pero medyo nakasimangot. Yan ang mahirap. Hindi mo kasi alam may inggit sila at hindi rin sila aamin. Number 3, fake applaud to your success. Kung meron kang ginawang maganda sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, kunwari, papalakpak sila sa'yo. Kunwari, i-congratulate ka, kunwari. Pero sa loob, may galit pala sila. Okay, backhanded compliments. Pinupuri ka, pero parang insulto pa rin. Insulto pa rin. Yan. Okay? Laging may ganon. Kung ano achievement mo, binababa ka Binababa ka. Dinidiscourage ka nila. Number 4, ito common to pag may inggit. Pag may inggit yung isang tao, pinipigilan niya ang success mo. Yan ang problema sa may inggit. Mas maganda pa nga may galit Di galit, kanya-kanya kayong buhay. Itong may inggit, talagang pipigilan niya. Let's say, nag-a-apply ka sa isang trabaho, sa isang posisyon, nalaman nung kaibigan mo kuno pero may inggit sa'yo, pwede niya i-block. Pwede niya sulsulan yung may-ari, yung kumpanya. Pwede siya sumulat ng letter against you. Magugulat ka na lang. Pwede niya i-message yung nagdidesisyon. Pwede yun. Pwedeng manira, manumbat na hindi mo alam. Kasi kala mo ang kaibigan Bawal ka rin gumawa ng bagong bagay. Papasok ka sa bagong negosyo. Baka yumaman ka, ayaw nila. Diba? Diyan ka lang. Kailangan mas mababa ka sa... Hindi ka pwede tumaas. Tsaka ito pa, itong inggit na to, ano to sa edad ko natututunan ko to. Usually, kadalasan, sabihin nyo kung to na hindi. Ang taong maiinggit sa'yo, yung kabaro mo. Same profession. For example, engineer ka, kunwari. Ang maiinggit sa'yo, kapwa-engineer. Kung physical therapist ka, successful ka, magiging kaaway mo, kapwa-physical therapist. Pag lawyer ka, magiging kalaban mo, kapwa-lawyer. Pag doktor ka, magrereklamo, kapwa-doktor. Laging ganun. Laging ganun yun. Kaya nga may kasabihan nga, di ba, na no prophet is accepted in his hometown. Nasa Bible yun. Na hindi ka talaga itatanggap. Paano nga may jealousy? Parang
Classmate ko lang yan eh, kasabay ko lang yan eh. Bakit siya mas maraming award? Siya mas maraming, mas mayaman. Bakit siya mas maraming likes o mas maraming views? Lahat yun eh. Kaya bawal ka gumawa ng bagong bagay. Kasi pag naging successful ka, feeling nila lumiliit sila. So, crab mentality. Ang problema, pag tinanong mo, bakit mo pinipigilan, hindi naman nila sasabihin na inggit ako sa iyo eh. Sasabihin na hindi, bawal ka dyan kasi ano eh, iba mukha mo eh, oh, wala kang degree, hindi ka graduate sa ganyan, bawal ka. So maghahanap siya ng excuse para pigilan yung success mo. Yan ang mahirap diyan. Dapat makaiwas tayo sa ganito. Number 4, lagi siyang negatibo. Minsan negatibo, pero hindi naman diretso yan. No? Laging alam mong hindi siya happy sa mga usapan. Lalo na yung, laging masama ang naiisip niya. Number 6, kadalasan sila nagrereklamo din. Yung maningingit sa'yo, kaya syempre, minsan isip nila baka isip nila mas maganda bahay mo, mas happy kayo ng partner mo, mas maayos yung anak mo, o whatever, tingin nila mas nakakaangat ka. Sasabihin nila, nalugi ako, talo ako kasi ganyan eh. Mas pangit yung bahay ko kasi ganyan eh. So, sasabihin nila, unfair sa akin. Laging may reklamo. Usually, mainitin ng ulo. Number 7, ito ang silent sign na may inggit sa'yo. Lagi siya kumpara ng kumpara sa'yo. Pero hindi mo nalalaman. Compare siya mo to pareho yung baro. Compare ng compare. Compare sa buhok, compare sa baro. Competition. Parang nakikipaglaban lagi. Nakikipaglaban. Kung may binebenta ka, dapat ganun din siya. They try to upstage you, parang patalbugan. Pero patago. Patago to kasi nga inggit patago. Nako, ito number 8. Sabihin nyo kung hindi tunay o hindi. Okay, galit na galit sila sa inyo. Sa iyo, sasabihin, mali ginagawa mo, bawal yan, hindi pwede yan. Pero, gaya naman sila ng gaya. Ba't kayo gaya ng gaya? Ginagaya naman lahat ng ginagawa mo. Ito, yung ayos niya, ginagaya. Kung ano ginagawa niya, ginagaya. Diba? So, actually, yung inggit, naiinggit siya talaga Gusto niya yung buhay mo, kaya kanya niya ginagaya Yun nga yung point Actually, admirer siya, pero delikado. Actually, ang gusto niya, mawala ka sa mundo para siya na lang Oo. Minsan, umaabot sa ganun. Kaya delikado. Number 9, ito ang problema. Nagchichismis na sa likod mo. Okay? Sinisiraan ka na sa likod mo. Yan ang problema. Actually, sa akin, kung nagme-message sa isa, dalawang tao, baka kwentuhan, wala namang problema. Pero minsan, ang delikado dito, yung chismis, sisiraan ka na sa social media. Baka gumawa pa ng fake account. Baka mag-trolling pa yan. Alam na, uso ang trolling, di ba? So, sisiraan ka sa publiko, sa tao, sa pamilya mo. Di ba? Ito, mahirap na to. Pero, hindi naman nila sasabihin na naiinggit ako, kaya kita sinisiraan. Hindi. Sasabihin nila, kaya kita sinisiraan, kaya ako nagrereklamo kasi may ginawa kang masama at labag ito sa moralidad ng tao. Mag-iimbento sila ng excuse. O baka meron kang hahanapan kanila na isang maling bulok. Baka meron kang picture kasama sa isang politiko. Magkadikit sila. Nagkadikit, ano na yan, nagnakaw na yan, nagdikit na sila Hindi na maalam, nagkita lang. Diba? So, gagawa sila ng gagawa para mailubog ka. So, ang point ko, ingat tayo sa ganito. Number 10, ito, patindi na patindi mga warning signs. Tuwang-tuwa sila sa lahat ng problema mo. Pag natalo ka, nalugi ka, nagkasakit ka, nahiwalayan ka, nagka-problema anak mo, happy sila. Diba? Happy sila. Crab mentality. Diba? Kaya tayo, tahimik lang. Tiis lang. Kasi pag gumanti tayo, balikan na. Diba? Usually naman, mainitin ang ulo nila Hanap na lang sila na ibang kaaway. Makakahanap din naman ng katapat. Number 11, ito. Fake ang support nila sa'yo. Oo. Yan nga problema Magbabait sandali,
Tapos, titirahin ka. Parang ano yan eh, parang sadistic, masochistic yan eh. Sisiraan, ibabati. Sisiraan, ibabati. Hanggang masira ang ano mo, pag-iisip, di ba? So, delikado yung ganito eh. Di ba? Mamaya may masabi kang sikreto mo, kaaway pala. Di ba? Fake support of you. And lastly, ito nga, dinagdag ko nga eh. Baka secretly may gawin sila sa'yo. Parang ganito, ito iba na to. Hindi lang to inggit, may halong selos pa to eh. Hindi mo alam kung anong gagawin niya dito o dito. 'Di ba? Hindi mo alam paano mag-isip ang tao. Okay, so ang point ko, dapat makaiwas tayo at pinakamaganda nga, mahirap na kausapin. Usually, hindi mo na makakausap eh. Di ano na lang, tahimik lang. Huwag masyadong mag-post ng mga magagandang picture nyo o yung kakainggitan o meron kang bagong gamit o bagong abroad. Siguro, konting bawas kasi tataas lang yung inggit eh. Ang taong naiinggit, pwede rin sila, na-stress din sila. Ano? Naka-high blood, mainit din ulo nila, nadidepress din sila, natutuwa lang sila pag naninira. Saan madalas ang inggit? Social media, number 1. No? Facebook, number 1. Pinakamarami inggit. Snapchat daw. Ito ang pag-aaral nila. Ito, yan, no? So, lalo na sa mag-partner, minomonitor ba? Yan. So, paano naman gagawin natin? Let's say, tayo naman ang naiinggit, di ba? Pag tayo naiinggit, syempre, kanya-kanyang buhay. Sabi ito, aminin ang jealousy mo. Tapos, kung talaga nakakasakit tayo, di mag-sorry tayo o ano na lang, di hiwalayan na lang, i-block mo na lang para hindi mo makita yung ginagawa niya, hindi ka na rin niya nakikita. Appreciate who you are. Di ba? Kung ito lang ang kaya natin, siya, swerte, mas mayaman, di okay lang. Yan. Yan. Reduce negativity. Learn to be happy alone. Okay? Saan po nakatulong tong video? Nakabukas sa isipan. Ang point ko lang, ingat tayo sa ganito, baka sayang naman. Nakikita niyo naman yan sa social media, di ba? May mga tao, parang mataas na sana mapupuntahan eh. Na-appoint na sila, o nabigyan na ng pwesto, o nabigyan na ng award. Tapos kung kailan sila nabigyan ng magandang award, dun maglalabasan lahat ng may galit or inggit or reklamo, hindi naman nila sasabihin inggit. Yung mga magic na complaint, biglang maglalabasan na lang. Pero ang punot dulo nito ay nainggit sila. At sana tayo, wag tayo gumawa ng mga bagay na kinaiinggit din nila. Salamat po.